Nakakalibang talaga ang makinig sa inyong programa at masasabi ko na hindi sayang ang pakikinig ko dahil marami akong natututunan sa kada storyang tinatampok ng inyong YouTube channel. Samantala dahil na rin sa inspirasyon at sa pagnanais ko na marinig ang pagbasa mo ng aking kwento sa inyong sikat na YouTube channel, Papa Dudut, ay nagpasya na rin po akong sumulat. Sana po ay mabasa niyo po ito at maitampok din sa inyong programa dahil alam ko nakapupulutan po ito ng aral. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Denise, isang pangkaraniwang OFW na nagtatrabaho sa isang cruise line sa Amerika at Caribbean. Pero sa mga oras na ito ay nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas para makasama ang aking mga anak at kapamilya. At habang naririto nga ako ay madalas kong pinapakinggan ang Papa Dudut stories sa YouTube. Siya nga pala, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong minsang magtrabaho ako sa cruise line kasama ang aking boyfriend na si Jethro. Mahal na mahal ko ang boyfriend ko at sobra talaga ang pagpapasalamat ko noong nang magkasama kami sa isang barko. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay naging masaya ang pagsasama namin ni Jethro dahil may pagkakataong nagkakatampuhan kaming dalawa. Jethro, anong ginagawa mo rito sa cabin ng mga babae? Alam mo namang bawal ang mga lalaki dito. Galit ko nang makita ko siya papadudod sa labas ng aming cabin. Wala akong pakialam kung may makahuli sa akin and I don't care kung matanggal man ako sa cruise line na ito. Denise, please let me explain. Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin dahil alam kong puro kasinungalingan lang naman ang mga sasabihin niya, Papa Dudut. Wala ka nang dapat na i-explain sa akin. Kitang-kita ko na naghahalikan kayo ni Joyce sa stockroom. Ang wika ko habang naaalala ko yung eksena nila ng babaeng yon sa stockroom. Sobra ako nagsiselos noong mga oras na yon. Denise, biglaan ang paggalit niya sa akin. Maski ako'y nagulat din sa ginawa niya. Paliwanag niya. Pero gustong gusto mo naman ang mga nangyayari noon na hinahalikan ka niya. Hindi kasi ako naniniwala sa mga paliwanag ni Jethro, Papa Dudut. Nagkakamali ka, wala akong nararamdaman sa halik niyang yon. Maniwala ka sa akin, insist niya. Papa Dudut, isa sa nagiging ugat ng tampuhan namin ni Jethro ay ang pagiging babaero nito. O doon ay hindi ko rin matanggap noon na kasama namin sa isang barko ang ex-girlfriend niya. Alam ko at nararamdaman ko kasi na meron pang something sa dalawang yon kahit na sabihing matagal na silang naghiwalay. Papa Dudut, hindi ko noon maiwasang ma-insecure kay Joyce dahil ito ang first love ni Jethro. At nararamdaman ko na may pagtingin pa dito ang boyfriend ko. Kaya sa tuwing nakikita ko sila ay parang tinutusok ng kutsilyo ang puso ko. Sa palagay mo'y maniniwala ako dyan sa sinasabi mo? Bakit hindi mo siya tinulak nung hinalikan kanya? Usig ko pa sa kanya. Hindi ordinary babae si Joyce. Ex-girlfriend mo siya. At yung nakita ko kanina, ang totoo niyan ay hindi ko talaga mapigilang magselos. Samantala ay nakita kong huminga ng malalim si Jethro bago nagsalita, Papa Dudut. Okay, I'm sorry Denise. Ang sabi niya na may halong pagsisisi at paglalambing. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong nararamdaman para kay Joyce. Matagal na kaming tapos, Denise, at paniwalaan mo naman ako. Ang wika pa niya sa akin. Gusto man kitang paniwalaan ngayon kaso hindi ko maiwasang matakot. Lalo na't ilang beses na rin akong nasaktan at umiyak ng dahil lang sa'yo. Ang sabi ko naman sa kanya. Pero patuloy lang niya akong nilambing. At bilang isang taong labis na nagmamahal ay lumambot din ang puso ko kay Jethro. Magtiwala ka sa akin, Denise. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako magsisinungaling pa sa'yo. Pagpapatuloy pa niya.
Sa puntong yon, Papa Dudut, ay bumigay na ako sa kanya at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sige, babalik ko ang tiwala ko sa iyo pero nakikiusap na ako sa iyo. Hanggat maaari, kung hindi naman tungkol sa trabaho umiwas ka na kay Joyce. Oo, naintindihan ko na sa isang cruise line lang kayo nagtatrabaho kaya hindi nyo talaga maiwasan na magkita pero hiling ko lang sa iyo, Jethro, sana kapag nagkakasama kayo sa trabaho palagi mo kong iisipin. Isipin mo na lang ako, ang babaeng mahal mo at wala nang iba, ang sabi ko sa kanya. Isang halik naman ang binigay ni Jethro sa akin at tinanggal nito ang mga pag-aalinlangan ko sa kanya. Samantala pagkatapos noon ay nagpa siya akong lumabas papunta sa deck ng cruise line kahit na bawal sa aming mga empleyado ang lumabas. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil gusto ko ng katawan at isipan ko na maglabas ng stress at makalanghap ng sariwa at malamig na simoy ng hangin. Habang nakatingin sa malawak na karagatan ay tahimik akong nagdarasal noon sa Diyos na sana'y wag hayaan niyang matukso si Jethro kay Joyce dahil aaminin ko na noong mga panahong yun ay hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang boyfriend ko. I invested so much emotions sa relasyon namin ni Jethro at ayaw kong mauwi yun sa wala lang. Sa kabilang banda ay hindi ko naman ine-expect na meron akong mamimit na isang tao noong gabing yun na siyang nagpabago ng takbo ng aking buhay. Pabalik na ako sa aking cabin noon nang makabanggaan ko ang isang lalaking foreigner. Nagsalita siya sa wikang Espanyol at hindi ko yon naintindihan. Pero alam kong humihingi siya noon ng paumanhin sa akin. Sir, I don't speak Spanish. English only please. Magalang kong sabi sa lalaking foreigner. Oh sorry, I thought you speak my language. I speak little English. I also hope you understand my accent. Ang sabi niya sa akin na medyo nahihiya pa. Anyway, I'm sorry for what happened. Are you fine? Does it hurt? Tanong pa niya sa akin. Don't worry sir, I'm fine. Sagot ko. Are you one of the passengers here? Tanong naman niya sa akin. No sir, I'm one of the housekeeping crew. I'm a room attendant here. Sagot ko naman sa kanya. Anyway, senyorita, I'm Carlo Martinelli. Pakilala niya sa akin. Sa pananalita pa lamang niya ay alam ko nang isa siyang mabuting tao kaya nagdesisyon akong i-entertain ang foreigner. Carlo Martinelli? So you're Italian, sir? Umiling siya. No, I'm Colombian but my parents are Italian. How about you? What's your name? Your nationality? I'm Denise, Senyor Martinelli. By the way, I'm Filipino. Sagot ko. Nakita ko sa kanya ang isang genuine smile. So you're from the Philippines? Very interesting. So you are frequent here, right in this place? Am I right, senyorita? Not really, sir. Crew members who sneak around even during their off-duty is against the rules and regulations of this ship. And I'm here by a chance, hoping that no one from my supervisors would recognize me or else I will have a big problem. Pagkukwento ko. Well, judging from what you wear tonight, I guess your supervisors won't recognize you. Nakangiti niyang sabi sa akin. Senyor Martinelli, it's so nice to meet you but sadly, I must go now. My duty's at 6 a.m. I need some rest. Hope you understand. Magalang kong sabi sa foreigner. Of course, I understand. It's my pleasure to meet a woman like you. I hope we'll see each other again. Ang sabi pa ni Carlo. Yes sir, if time will permit. Good night, Senyor Martinelli. Nakangiti kong wika sa kanya. Oh no, just call me Carlo. Buenas noches, senyorita. Sleep well and see you soon. Aniya habang kumakaway sa akin habang palayo na ako.
Papadudot hindi siya ang tipo ng lalaki na pang leading man sa mga Mexican telenovela pero masasabi kong gwapo rin naman si Carlo Martinelli. Matangkad siya pero payat. Medyo kulot ang kanyang maiksi at pulahang buhok. Meron din siyang magagandang pares ng dimples sa pisngi kapag ngumingiti siya. At kahit na nakasuot ng makapal na salamin ay makikita mo ang magaganda niyang mga mata na may pinaghalong kulay berde at light brown. Isa pa rin sa katangian ni Carlo Martinelli ay ang malambot pero malambing niyang boses. Sa kabilang banda ay palakaibigan din si Carlo kaya madali ko siyang naka-vibes. Papadudod simula noon ay madalas na kaming magkita ni Carlo Martinelli sa upper deck ng barko. Doon ay madalas kaming mag-usap at magkwentuhan. Naging textmates din kami at paminsan-minsan ay nagtatawagan din kami kapag nasa women's cabin ako. Pero dumating din ang panahon na nagkahiwalay din kami ni Carlo nung dumaong na sa Aruba ang aming cruise line. Papadudot kahit na ganoon ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng Messenger at Facebook. At sa pamamagitan nun ay mas tumibay ang friendship namin ni Carlo Martinelli. Samantala ilang buwan pa ang lumipas nang malapit nang matapos ang aming kontrata ni Jethro ay tinuloy niya ang nauna naming plano noon, ang pag-jump sa ship niya sa Amerika. Nanatili si Jethro noon sa Amerika para mag-TNT habang ako naman ay umuwi noon sa Pilipinas. Pero papadudot hindi naging madali para sa akin ang lahat. Denise, umiiyak ka na naman? Concern na wika ng aking ama nang maabutan niya akong umiiyak sa aking kama isang gabi. Anak, ano ba? Kakauwi mo lang galing ng barko tapos puro sama ng loob ang baon mo? Teka, sino ba yung iniiyakan mo dyan? Si Jethro ba? Ay nako, huwag mong iyakan ng lalaking yon. Ang sabi pa niya sa akin. Namimiss ko po kasi si Jethro. Naiiyak kong sabi. Hanggang ngayon pa rin ba iniisip mo pa rin ang lalaking yon? Teka, nasa na ba siya? At saka bakit hindi ka na niya tinatawagan? Agad ko namang sinagot ang tanong ng aking ama. Hindi ko nga rin po alam kung nasa na si Jethro basta matapos ang kontrata namin ay nag-jump ship siya. Kung ganun wag mo nang asahan pa na babalikan ka niya. Diretsang sabi niya sa akin. Denise, kinalimutan ka na ng boyfriend mo. Hindi ka na niya mahal kasi mas pinili niyang mag-jump ship kaysa sumama sa'yo. Pero itay, nangangako po sa akin si Jethro noon Nababalikan daw po niya ako. Kaya lang daw siya magja-jump ship kasi gusto pa niyang manirahan kami sa Amerika. Kapag nakakuha siya ng green card ay ipepetisyon daw niya ako. Hindi naman naniwala ang aking ama sa mga sinabing yon ni Jethro. Ewan ko ba sa iyo anak kung bakit mahal na mahal mo ang lalaking yan. Ano bang meron dyan kay Jethro? Anak, pwede ba wag ka nang umiyak pa kay Jethro? Kung naniniwala kang mahal ka niyan at babalikan ka pa niya, walang dahilan para mag-iyak ka dyan. Aniya. Itay, hanggang ngayon po ba hindi niyo pa rin po ba tanggap si Jethro para sa akin? Sinusubukan ko naman siyang magustuhan para sa iyo kaso hindi Ayoko sa lalaking yon. Nasa loob ang kulo niya. Hindi magiging mabuting asawa yung si Jethro sa'yo. Nalungkot naman ako sa mga sinabi niyang yon pero hindi ko na siya kinontra pa. Nagpatuloy sa pagpapahayag ng disgusto si Papa kay Jethro. Ayaw ko talaga sa lalaking yon, Denise. Pero matigas kasi ang ulo mo. Nasa hustong gulang ka rin naman at alam mo na kung ano ang makakabuti sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo, ang sabi pa niya sa akin. Medyo nasaktan ako sa mga sinabing yon ni Papadudot. Kayo naman itay, kung makapagsalita kayo parang wala na kayong care sa akin ha. Hindi sa wala akong care sa iyo pero hindi mo rin man ako susundin kahit na sabihin ko sa iyo makipaghiwalay ka na kay Jethro. Ay nako Denise, kung ako sa iyo ay mas pipiliin ko na yung kaibigan mong foreigner na si Carlo. Alam mo Denise, kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal alam kong mabait na tao si Carlo. Sa boses pa lang niya alam mong anghel na. Magalang at may sense kausap yung kaibigan mo kapag kausap mo.
Samantalang si Jethro, kabaliktaran siya ni Carlo. Bukod sa mayabang at walang galang, walang kwenta pa siyang kausap. Kung sa bagay tama kayo. Mabait nga po talaga si Carlo. Pagsang-ayon ko sa sinabi niya tungkol sa kaibigan kong foreigner. Denise anak, alam kong matalino ka. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo mabuti yung pagmamahal mo dyan sa boyfriend mo. Sa tingin ko magiging mabuting boyfriend si Carlo sa'yo kesa kay Jethro. Kasi ang kaibigan mo bukod sa mayaman at mabait na, alam mong may pangarap sa buhay. Magiging maganda ang buhay mo sa foreigner na yon. Si Jethro, bukod sa wala na ngang may pagmamalaki sa lalaking yon wala ring pagsisikap. Huwag niyo naman pong maliitin si Jethro, itay. Pagtatanggol ko sa aking boyfriend. Pero hindi na tinag ang aking ama, Papa Dudut. Totoo naman yung sinasabi ko, anak Wala kang kinabukasan kay Jethro. Pahayag pa niya. Papa Dudut, tiniis ko ang lahat ng lungkot na nararamdaman ko dahil alam kong may katapusan din ang lahat ng ito. Darating din kasi ang panahon at makakasama rin kami ni Jethro at mamumuhay kami ng masaya. Kailangan lang niyang mag-TNT sa Amerika para din sa kinabukasan naming dalawa. Pero syempre hindi ko rin talaga maiwasan na mangulila at umiyak ng dahil sa kanya. Samantala sa kabila ng pag-iyak at pangungulila ko kay Jethro ay merong Carlo na palagi nariyan para damayan ako. Denise, I know how it feels to be left behind by someone you love. Don't worry, I'm still here and I promise I will not leave you. I'm here to guide and support you, to give you 1,000 reasons to smile and to cheer you up, Denise. I'm your friend and I will do my best to make you happy. Ang sabi sa akin ni Carlo nang minsang magkausap kami via messenger chat. Thank you, Carlo. I'm very glad to have a friend like you. Masayang wika ako kahit nakakaiyak ko lang noong gabing yon. Iba kasi ang dating sa akin ng boses ni Carlo. Nakakawala ng problema. Marinig ko lamang siya ay nawawala ng aking pangungulila kay Jethro. Just remember, don't lose hope. Have faith and be happy, okay? Paalala pa niya sa akin. Sure, I will. Anyway, before I forgot, I have some good news for you. Guess what? I'll be coming in the Philippines for a business trip. Our company will build a call center subsidiary in Manila and I was assigned to manage it. Balita pa niya sa akin. Labis akong natuwa sa aking mga narinig, Papa Dudut. Magkakaroon kasi kami ng pagkakataon na magkitang muli. Oh really? Wow, that's a good news. By the way, how long will you stay in the country? Excited na tanong ko sa kanya. Maybe 6 months or more, Denise. I'm so excited to see you again. Napangiti ako at nakalimutan ko si Jethro in an instant. Me too. I can't wait. So when will you come? Maybe next month? Denise, if it's okay with you, can I ask you a favor? It's okay with me. What is it? Tanong ko. Since this would be my first time in your country, I don't know if you would like that, but I want you to tour me around the best places in Manila. I mean, if you're not busy by that time. I would really love that. It's my pleasure to tour you around. Ang wika ko naman. Really? That's nice. With that, I became more excited. I can't wait to be there. Halata sa boses ni Carlo ang sobrang excitement sa nalalapit niyang pagbisita sa Pilipinas. Hindi nga nagtagal ay dumating na si Carlo sa Pilipinas at tulad ng pinangako ko ay sinamahan ko siya at inintroduce sa mga magagandang lugar dito sa Maynila at ibang karatig lungsod. Yun na rin ang naging daan para magkalapit kami ng husto, Papa Dudut. Naging mabuting kaibigan siya sa akin at dahil sa mga efforts ni Carlo napasayahin ako kaya unti-unting nawala ang lungkot at matinding pangungulila ko kay Jethro. Gayunpaman ay umaasa pa rin ako noon na isang araw ay muli kaming magkakasama ng aking boyfriend na si Jethro. Pero Papa Dudut, biglang naglaho ang pag-asang yon dahil isang araw ay naka-receive ako ng tawag mula kay Jethro. Jethro? Diyos ko, bakit ngayon ka lang tumawag? Nasaan ka na?
Kumusta ka na? Tanong ko kay Jethro. Naghahalong tuwa, excitement at pangunguli lang naramdaman ko nang marinig ko ang kanyang boses sa telepono. Maayos naman ang kalagayan ko dito sa Amerika. Hindi ka na dapat nag-alala sa akin, Denise. Malungkot niyang sagot sa akin. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilang umiyak. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-worry sa'yo simula nung mawalan tayo ng communication? Halos hindi na nga ako makakatulog sa kakaisip lang sa'yo. Halos araw-araw na lamang akong umiiyak. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na binabaliwala mo na ako, Jethro. Mahal mo pa ba ako? I'm sorry, Denise. Tipid niyang sagot sa akin. Hindi ko matago ang frustration sa aking narinig, Papa Dudut. I was expecting more kasi. Yun lang ba ang sasabihin mo sa akin, ha? Naiinis kong tanong sa kanya. Ang totoo niyan kaya ako tumawag sa iyo para kausapin ka. May sasabihin ako sa iyong mahalagang bagay. Nagbuntong hininga muna siya bago nagpatuloy. Ikakasal na ako. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Kailangan mo magpakasal sa American citizen para makakuha ka ng green card. At naiintindihan ko naman yun, Jethro. Pero pagkatapos mo makakuha ng green card dyan, ay magde-divorce kayo. Tapos ipipetition mo ko at magpapakasal na tayo dyan. Nagsasalita pa ako noon pero pinutol na yon ni Jethro. Nagbago na kasi ang plano, Denise. Aniya. Naguluhan ako sa aking mga narinig and at the same time ay kinabahan ng sobra. Babali na ba siya sa mga pangako niya sa akin, Papa Dudut? Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Heto ng huling pag-uusap natin. Hindi na matutuloy ang pangako ko sa iyo, Denise. Alam kong masasaktan ka sa mga sasabihin ko pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Nanlumo at lalo akong naiyak sa kanyang mga sinabi, Papa Dudut. I told him kung nagbibiro lang ba siya pero desidido talaga si Jethro na makipaghiwalay na sa akin. Gusto ko nang umalis sa relasyon nating ito. Hindi na ako masaya at saka naririto na sa Amerika ang kaligayahan ko. Ayaw ko nang bumalik pa dyan. Denise, sorry pero yun ang totoo. Hindi na kita mahal. Diin pa niya. Nagpatuloy ako sa pag-iyak at pagkumpronta sa kanya, Papa Dudut. Ano bang nagawa kong masama sa iyo at etong binabalik mo sa akin? Jethro, minahal naman kita. Pinaglaban ko ang pagmamahala natin. Pinaglaban kita laban sa mga taong humuhusga sa pagkatao mo. Hindi naman ako nagpabaya sa mga obligasyon ko bilang girlfriend mo. At hindi ako nagkulang sa pagmamahal sa iyo. Bakit bigla-bigla naman nagbago yung mga nararamdaman mo para sa akin? May iba na akong mahal, Denise. At nasisiguro kong magiging mas maligaya ako sa kanya kaysa sa iyo. Makakalimutan mo rin ako, Denise. Mahanap mo rin yung taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hanggang dito na lamang tayo. Huwag ka nang umasang babalik pa ako sa iyo. Yun ang mga huling sinabi niya sa akin pagkatapos ay naputol na ang linya. Wala naman akong ginawa noong araw na yon kundi ang umiyak at magdamdam sa mga nangyari, Papa Dudut. I was so devastated that time dahil sa isang iglap ay naglahong lahat ang mga pangarap namin ni Jethro. Hindi ko noon matanggap, Papa Dudut, na naglaho ang lahat ng mga pangarap namin. Nahihiwalayan na niya ako kasi minahal ko siya ng sobra at umasa ako na magkakasama kami hanggang sa finish line pero hindi pala. Samantala ng araw ding yun ay tumawag sa akin si Carlo at doon ay ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Ramdam ko naman sa boses ni Carlo na nasasaktan din siya sa mga nangyayari para sa akin. You know what? I am deeply hurt to see you like that. I really want to take away all the pain you feel. If you only knew how much pain it brings me whenever I saw you crying because of that man. You know what? I'm very angry with Jethro right now. Because he hurt the woman that is so special to me. He hurt the woman whom I love the most. Pahayag pa niya. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. What did you say?
Tanong ko sa kanya. Denise, I'm in love with you. I know you'll be surprised but that's what I really fell for you. Pag-amin sa akin niya. Pagkatapos noon ay tinanong ko siya kung bakit ngayon lang niya sinabi yon sa akin. I tried but I was afraid that time. Besides, I'm sure you'll turn me down because I know you love Jethro so much. But you know what? I can't control myself to express to you how I feel, especially whenever I saw you crying because of that man. That is why I can't leave you. I can't leave the woman I love. Ang wika pa niya sa akin. Naluluha lamang ako sa mga sinabing yun ni Carlo. Please forget Jethro. He's not worth loving. Pagpapatuloy pa niya. My love for you is real. My intention is real. Denise, please accept me and love me. And I promise once you gave your heart to me, I will never waste it. I will love you with all of my heart. And I will do my best to make you happy. Remember, I will love you more than Jethro did. Denise, please give me a chance. Pahayag niya sa akin. Papadudod sa gitna ng bigating nararamdaman ko sa paghihiwalay namin ni Jethro ay hindi naman ako iniwan ni Carlo at sa halip ay tinulungan niya akong makabangon. Hindi siya umalis sa tabi ko para hawiin ang mga luhang pumapatak sa mga mata ko. Minahal niya ako ng walang kapalit at anumang pag-aalinlangan. Papadudot unti-unting tinanggal ni Carlo ang sakit sa puso ko dulot ni Jethro at pinalitan niya ng pag-asa yon. At sa pagkakataong yon ay muling nanumbalik ang kasiyahan sa puso ko. At dahil sa walang kapantay na pagmamahal na ibinigay sa akin ni Carlo ay unti-unti ko ring natutunang suklian yon ng aking pagmamahal. Papadudot dahil sa pagmamahal ni Carlo Martinelli sa akin ay unti-unting nawala ang sakit na dinulot sa akin ni Jethro. Natutunan ko rin siyang mahalin sa kabilang banda. Hindi naman ako nagkamali sa desisyon ko dahil naging masaya naman ako sa piling ni Carlo dahil kahit minsan ay hindi siya nagkulang sa akin. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng klase ng pagmamahal. Hindi siya nagkulang sa pagbigay ng mga gusto't kailangan ko. Sa madaling salita ay naging espesyal ako sa buhay ni Carlo. Kaya noong mga panahong yon ay desidido na ako na si Carlo na ang gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Samantala isang gabi ay inaya ako ni Carlo na mag-dinner sa isang Italian restaurant. And the next thing I knew, isang sorpresa pa lang naghihintay sa akin. Denise, can I ask you something? Tanong niya sa akin. What if I propose you a marriage right now? Will you accept it? Nagulat naman ako sa kanyang tanong. Nagpatuloy naman siya. What if I say, will you marry me? Will you accept it? You surprised me, Carlo. Is that for real? Hindi ako makapaniwala that time. You want it for real? Wait. Ang wika ni Carlo pagkatapos ay lumuhod siya sa aking harapan at kinuha mula sa kanyang jacket ang isang diamond ring. Denise, will you marry me? Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ko that time. Pero ewan ko ba, noong pagluhod ni Carlo sa aking harapan ay biglang nagkaroon din ako ng kaunting pag-aalinlangan sa sarili. Siguro'y biglang nagrehistro kasi sa isipan ko si Jethro noong mga oras na yon. Like what I've promised you before, I will love and cherish you till the end. I promise I will be the best husband you've ever had. Please accept my proposal and I promise you'll never regret it. Pagpapatuloy pa niya. Carlo, ang tangi kong nasabi. Why? Are you confused? Is there a problem? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Pero nung hindi ako kumibo ay huminga siya ng malalim bago nagsalita. I understand if you're not ready yet. And I'm sorry, malungkot niyang sabi. Naagad ko namang kinontra. No, Carlo. You don't have to say sorry. Pagkatapos ng ilang minutong paglalaban ng aking mga thoughts ay isang desisyon ang aking ginawa. I accept you as my future husband. Pagkatapos noon papadudot ay hindi ko na may paliwanag ang aking nararamdaman. Minsan masaya ako at iniisip na tama lang ang naging desisyon ko pero may pagkakataon din na parang nag-aalinlangan ako sa aking nararamdaman. Para bang napasubo lamang ako at may pagkakataong gusto kong bawiin ang sinabi ko kay Carlo.
Ewan ko ba kung bakit sa isang iglap ay bigla akong nakaramdam ng alinlangan. Kaya nga ang sabi ko noon sa sarili ko, ang gulo-gulo ko. Samantala hindi ko naman ine-expect na sa biglang pag-aalinlangan ko ay pahiwatig pala na may magbabalik mula sa aking nakaraan. Jethro, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng aking bahay. Sa dinami-rami ng pwede kong makita ay hindi ko ine-expect na siya pa ang naroroon para kausapin ako. Nagbalik ako, Denise. Patawarin mo sana ako. Maluhaluhang wika pa ni Jethro sa akin. Bakit ka ba nagbalik dito? Akala ko ba doon ka natitira sa Amerika? Tanong ko sa kanya na may halong hinanakit. Nagbalik ako kasi gusto kong itama ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Nagbalik ako kasi mahal pa rin kita hanggang sa ngayon. Pagtatapat niya sa akin. Siyempre naguluhan ako sa aking mga narinig at hindi ko rin kasi inaasahan na biglang sumilakbo ang aking damdamin. Yung silakbo na may halo pa ring pagmamahal at pangungulila. Pwede ba, Jethro? Huwag mong sabihin sa akin yan. Hindi mo ako mahal. Kahit na hindi mo sabihin, alam kong kaya ka bumalik dito. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa pinapadeport ka. Kilala kita, Jethro, hindi ka babalik dito nang walang problema. Naggalit-galitan ko pang sabi. Denise, patawarin mo ko. Sa puntong yun ay umiyak na siya sa aking harapan. Patawarin? Sa palagay mo ay mapapatawad kita kaagad sa mga ginawa mong pananakit sa kalooban ko? Jethro, hindi mo ba alam na sobra akong nasaktan sa mga ginawa mong pag-iwan sa akin? Minahal kita, Jethro. Halos ikaw ang ginawa kong mundo noon kaya halos masira ang buhay ko dahil hindi ko matanggap na basta-basta mo na lamang akong hiniwalayan ng ganun lang. Hindi, Jethro. Hindi kita mapapatawad. Sigaw ko sa kanya. Pero deep inside ay naroon pa rin talaga ang pag-ibig ko sa lalaking tumarantado sa akin. Nagsisisi na ako. Hindi ko dapat yun ginawa sa iyo at hindi ko dapat iniwanan ng taong mahal ko. Ang wika niya. Kinukumbinsi ako na maniwala sa kanya. Hindi na kita mahal. May iba na akong mahal, Jethro. Mahina kong sabi. Pero ang totoo ay mahal ko pa rin siya at hanggang ngayon ay isinisigaw pa rin ng puso ko ang kanyang pangalan. Sino? Yung foreigner na kasama mo sa sasakyan kaninang pag-uwi? Tumango ako habang lumuluha. Oo, siya na ang mahal ko, Jethro, at ikakasal na kaming dalawa. Hindi naman makapaniwala si Jethro sa mga narinig mula sa akin. Kaya malabo na yung gusto mong mangyari. Kahit na ano pang gawin mo ay hindi na maibabalik pa ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi, Denise. Hindi. Alam ko na mahal mo pa rin ako, ang sabi pa ni Jethro. Tama naman siya, Papa Dudut. Mahal ko pa rin siya at kahit na magsinungaling ako ay lumalabas pa rin ang totoo dahil sa aking ikinikilos. Tigilan mo na nga ako, Jethro. Hindi ako tanga para mahalin ka ulit. Huwag ka nang mag-ilusyon pa na mahal kita kasi hindi na yon mangyayari. Wala ka nang aasahan sa akin. Ang wika ko na lamang dahil hindi ko na kayang itago pa sa kanya ang totoo. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay at iniwan si Jethro na tinatawag ang aking pangalan. Nagmamakaawa na bumalik ako sa kanya. Papadudot gulong-gulo ang isipan ko ng gabing yon at hindi ko naman kasi akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Jethro. Dahil ayon na rin sa kanya ay nahuli siya ng mga tauhan ng immigration sa Amerika at na-deport pabalik ng Pilipinas. Nang gabing yon ay sari-saring emosyon ang naramdaman ko. Muling nanumbalik ang hapdi sa puso ko at halos isumpa ko si Jethro dahil sa ginawa niya sa akin. Pero papadudot hindi ko rin akalain na muling manunumbalik ang lahat. Akala ko noon ay tapos na ang lahat sa amin pero hindi pa pala dahil itanggi ko man. O hindi ay may natitira pa rin akong pagmamahal para kay Jethro noon. Oo, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay aaminin kong ginamit kong rebound si Carlo para makalimutan ko si Jethro pero nagkamali ako. Kahit na ano, Papa Dudut, ang gawin ko ay hindi ko siya magawang kalimutan noon. At nang muling bumalik si Jethro ay muling gumulo ang mga nararamdaman ko lalo na kay Carlo. Papadudot lumipas ang maraming buwan ay naitakda na noon ang kasal namin ni Carlo
Pero nang mga panahong yon ay gulong-gulo na noon ang isipan ko. Dahil doon ay madalas kaming magkatampuhan ni Carlo pero agad rin namang nawawala dahil pasensyoso ang fiancé ko. Samantala pilit ko nang binubura sa isipan ko si Jethro dahil ikakasal na nga ako. Pero hindi ko pa rin magawa noon. Hanggang sa na-realize ko na nga lang isang araw na mas mahal ko pa rin pala si Jethro kesa kay Carlo. At dahil sa realization kong yon ay isang mabigat na desisyon ang aking ginawa. Can I ask you something? If you don't mind? Malungkot na tanong sa akin ni Carlo isang araw. Napatingin lamang ako sa kanya at umiyak dahil sa sobrang guilt na aking nararamdaman. Do you still love him? Tanong pa niya sa akin referring to Jethro. Umiyak lamang ako noon sa harapan niya at hindi na sumagot. I know you still love Jethro. I could feel it. Sa pagkakataong yon ay nagtapat na ako sa kanya. Carlo, I'm sorry. I'm very sorry. You're right, I still love Jethro. Gustong umiyak noon ni Carlo sa harapan ko pero sinubukan pa rin niyang pigilan ang sarili. Jethro is one lucky guy. You still love him after all the pain and sorrows he'd brought to you. You still love him even he almost ruined your life. On the other hand, I'm one unlucky guy. Why? Because after all the love and sacrifice I gave to you, still I wasn't able to replace him inside your heart. Seryosong sabi niya. Lalo naman akong nausig ng aking konsensya. Carlo doesn't deserve this. Carlo, I love you and I tried. Sinubukan kong i-explain sa kanya pero halos walang salita ang lumabas sa aking bibig. I didn't mean to hurt you. I'm just wondering, how could we go wrong? For all the days we spent each other together, I thought our relationship was good. Almost perfect, but I was wrong. Denise, why? Why you still choose Jethro over me? Tanong niya sa akin. And at that point ay umiyak siya sa harapan ko. I can't marry you anymore. I want to cancel our wedding. Nahihiya kong sabi. Pagkatapos ay hinubad ko ang singsing na ibinigay niya sa akin at binalik ko sa kanya. Here's our engagement ring. I will bring it back to you. And give this ring to the woman much worthy than me. Carlo, you'll find someone better who will love you more than I did. You're still young, still handsome, and it's easier for you to find a woman better than me. Umiyak lamang si Carlo at hindi na nagsalita pa. I know someday you will learn to accept the whole truth. You will learn to forget me and move on. Believe me, Carlo. Malungkot ko pa ang sabi. Please forgive me. Don't you worry. I already forgive you. I just wish that you'll be happy in Jethro's arm. I wish he will love you more than I did. I really wish that he will become a good husband for you. I wish you good luck, Denise. Yun ang huling sinabi ni Carlo Martinelli sa akin bago kami naghiwalay ng landas. Papadudod, sobra ako na konsensya noon sa ginawa ko sa fiancé ko. Alam ko na masakit yon sa part ni Carlo pero wala akong choice noon kundi ang sundin ang totoong nilalaman ng puso ko. Pagkatapos kong hiwalayan si Carlo ay hindi na siya muling nagpakita sa akin. Tinanggal na rin niya ang anumang komunikasyon niya sa akin, Papadudod. Bagamat naaawa ako kay Carlo pero nag-decide na rin akong kalimutan siya at sa halip ay nakipagbalikan ako kay Jethro. Lumipas ang ilang taon ay nagpakasal kami ni Jethro at nagkaroon kami ng mga anak. Pero Papadudot, akala ko noon ay magiging masaya na ako noon sa piling ng taong mahal ko. Pero nagkamali pala ako dahil hindi naging mabuting asawa sa akin si Jethro. Palagi niya akong sinasaktan noon at hindi siya tumigil sa bisyo at pambababae. Bukod pa doon ay hindi na rin siya nagtatrabaho noon dahil nga sa wala siyang mapasukan dahil blacklisted na siya bunga ng pagti-TNT niya sa Amerika. Papadudot, noong una ay nakaya ko pang tiisin ang lahat pero dumating din ako sa puntong gusto ko nang sumuko. Hanggang isang araw ay natapos ang lahat sa amin ng asawa ko. Nagsisisi ka na at ako ang naging asawa mo?
Galit na tanong sa akin ni Jethro nang minsang mag-aaway kami dahil sa kanyang pagpapabaya sa relasyon namin. Oo Jethro, nagsisisi na ako at pinakasalan pa kita. Kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa iyo ay hindi na kita pinili. Galit na sagot ko sa kanya. Pero imbes na magsisi ay lalong nagmataas pa ang aking asawa. O sige Denise, kung nagsisisi ka na edi hiwalayan mo na ako. Kung gusto mo hanapin mo yung dati mong shotang foreigner. Carlo Martinelli bang pangalan nun? Sige sumama ka na sa kanya. Isama mo na pati ang mga anak natin. Mga salot lang kasi kayo sa buhay ko. Siguro nga nagkamali ako ng pagpili sa iyo. Sana pala si Carlo na lang pala ang pinakasalan ko nang sa ganun ay maganda sana ang buhay ko. Ang wika ko na may halong panghihinayang at pagsisisi. Kung ganun pala ay maghiwalay na lang tayo. Ano Denise? Ayaw ko rin naman sa buhay natin Sawang-sawa na ako sa iyo. Pero wisyo ka lang sa buhay ko. Hamon pa niya sa akin. At sa puntong yon ay sumabog na ako. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan Jethro perwisyo. Ako dapat ang magsalita sa iyo niyan. Ilan taong kitang pinakain? 5 taon. 5 taong kitang inunawa at pinagpasensyahan. 5 taon ako nagtiis ng hirap kasi wala kang maibigay sa akin kaginhawahan maliban sa sakit ng ulo. Ayaw ko na Jethro. Sawang-sawa na rin ako sa iyo. Nagising na rin ako sa mga katangahan ko sa iyo. Sige maghiwalay na tayo. Hindi na ako natatakot na mawala ka sa buhay ko. Ang wika ko sa kanya bago ako nag-decide na tuluyan na siyang hiwalayan. Simula noon Papa Dudut ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. At ang huling balita ko na lamang sa asawa ko ay may kinakasama na siyang ibang babae. At mas lumala pa ang bisyo niya. May nakarating din sa akin na gumagamit na raw si Jethro ng bawal na gamot at isa na raw itong pusher. Papa Dudut sa totoo lang ay devastated ako sa mga nangyari sa kinahinatnan ng relasyon namin. Siguro nga'y nagkamali ako ng desisyon sa pagpili kay Jethro bilang asawa. Pero nangyari na. Wala na akong magagawa pa doon. Hindi na rin ako naghahabol kasi nawala na rin naman ang pagmamahal ko sa kanya. Samantala Papa Dudut nagulat na lamang ako isang araw nang makatanggap ako ng tawag mula kay Carlo Martinelli. Marami kaming pinagkwentuhan tulad na lamang ng paghihiwalay namin ni Jethro. Siyempre nalungkot siya pero pinalakas din niya ang loob ko kinalaunan. Nakatira na siya ngayon sa Colombia at aaminin kong nanghinayang ako sa nabalitaan ko mula kay Carlo na may asawa na siya at masaya na sa kanyang buhay. Ewan ko ba, pero parang nasaktan talaga ako lalo na't mas better kesa sa akin yung babaeng napangasawa niya. Anyway sa ngayon ay patuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Carlo at aaminin kong muling nanumbalik ang pagmamahal ko sa kanya. Oo, inakala kong mahal ko noon si Jethro kaya pinagpalit ko siya kay Carlo pero nagkamali ako. At katulad nga ng sinabi ko kanina ay nangihinayang ako kasi kung si Carlo siguro ang napangasawa ko ay malamang masaya na ang buhay ko sa ngayon. Masasabi ko talaga na nasa huli ang pagsisisi. Papa Dudut alam kong marami ang maaasar sa akin pero nag-decide pa rin po akong sumulat sa programa ninyo sa YouTube dahil alam kong kapupulutan po ito ng aral. At isa nga sa mga natutunan ko ay huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Pag-isipang mabuti at huwag magpadala sa emosyon, gamitin ang utak hindi ang puso. Papa Dudut sa ngayon ay malungkot pa rin po ako sa buhay dahil sa tuwing naaalala ko si Carlo ay hindi ko maiwasang umiyak. Pero alam ko naman na huli na ang lahat para sa amin at tanggap ko na rin na hindi kami ang para sa isa't isa. Gayunpaman ay hindi ko siya makakalimutan lalo na ang ngiti niya at masasaya niyang mga mata. At ang malambing at malaanghel niyang boses. Patuloy pa ring nakatatak ang pangalang Carlo Martinelli sa puso ko at wala nang balak na burahin pa yon. Papa Dudut hanggang dito na lamang ang aking sulat. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Denise. Ang maling pasya ay pwedeng maging mahusay na guro para ikaw ay matuto at lumago. Oo, hindi natin maiiwasan na manghinayang pero magagamit natin ang ating mga natutunan para makagawa ng isang tama at kapaki-pakinabang na pasya. Nangihinayang ka Denise dahil mas pinili mo si Jethro kesa kay Carlo dahil napagtanto mo kinalaunan na mali ka ng naging desisyon. Pero huwag kang mamuhay sa puro pagsisisi dahil meron
at merong darating na mas maganda para sa iyong buhay. Pakawalan mo na rin sa iyong puso si Carlo dahil kung mananatili pa rin siya sa iyong puso't isipan, hindi ka makakapag-move forward sa buhay. Tandaan mo, Denise, na habang buhay ka ay maraming opportunities at magagandang pangyayari ang naghihintay sa iyo. Kaya magpatuloy ka lamang at saka huwag mong ikakahiya na nagkamali ka noon dahil ang mahalaga ay nagbago ka na ngayon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.